may pananagutan? Yes, of course. Sa tingin ko ba pananagutin sila? Base sa sagot ng Secretary of Department of National Defense ay mukhang wala. Hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga data. Sabay ng kanyang pagdalo sa naturang pagdinig, itinuro din ng Pangalawang Pangulo ang sandatang lakas ng Pilipinas na may pananagutan sa nangyaring pag-aresto. Binigyang diin ang dating presidential daughter na naturingan ang Armed Forces of the Philippines bilang protector ng bansa at ng pambansang soberanya. Ngunit hindi anya ginawa namang ito ang kanilang trabaho na protektahan ang dating Pangulo ng bansa, lalo na ang unit na Presidential Security Command na isa sa mga pangunahing tungkulin ay protektahan ang mga nakalipas na Pangulo ng bansa. Naniniwala rin si Vice President Sara na wala ring planong panagutin ang mga ito mula sa kanilang pagkakasala. Siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila, but clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. Hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. Sa naturang pabinakita ho ang ilang mga video clips na kuha sa mismong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kinabibilangan ito ng umano'y pagpupumilit itong si Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III na arestuhin ang dating Pangulo habang pinipigilan siya ng mga kasama ng dating Pangulo. Gayunpaman, pinuna naman ng Palasyo Malacanang ang paglabas ng mga video dahil ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, mistulang kulang ang mga ipinalabas na video. Tinanggalan na niya ang mga naturang video ng ilang mga clips tulad ng kung papaano hinaras ng grupo ng dating Pangulo ang pulisya. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po, no? Ang pag-aaresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalahad. Umpisa, hindi naman naiwasan itong si dating Special Assistant to the President, Senator Christopher Go, na punahin ang naturang pagdinig. Anya, bagaman nire-respeto niya ang ginawang investigasyon, ngunit tila mahihirapan ng maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo, kaya't mistulang huli na ang lahat. Kung maibabalik lamang anya ang dating Pangulo dito sa Pilipinas kahit araw-arawin pang isagawa ang pagdinig ng Senado. I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nire-respeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late, the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Nawahon nitong si Senator Go ang naturang pahayag kasabay ng kanyang pagdalo kahapon sa pagdinig ng Senado. Kasama ho sa mga dumalo sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil, Crime Investigation and Detection Group Chief General Torre at National Security Advisor at dating Duterte appointee Secretary Eduardo Anyo. Samantala, ipinahayag naman ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court, ngunit ito ay depende kung ito'y ipatutupad doon sa may The Hague or kung hindi ito sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga espekulasyon na kasama siya sa mga posibleng arestuhin ng International Criminal Court at ilang mga redacted na pangalan ng iba't ibang mga individual. Sa isang virtual press conference sa Netherlands nitong araw ng Huwebes, sinabi nitong si Vice President Duterte na kung ilalabas man ang warrant of arrest habang nasa The Hague siya, nahanap o hahanap siya ng abogado. Ngunit kung sa Pilipinas ito ilalabasan niya, titignan niya kung ano ang gagawin sa kanya ng gobyerno. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na siya umano ang lumikha dito sa tinatawag na Oplan Tukhang noong siya ay vice-alkalde pa at noong naging alkalde ng Davao City. Hinamon rin niya ang kanyang mga akusado na magsampa ng kaso sa korte dito sa Pilipinas. Alam nyo, alam naman po natin na si Bongbong Marcos ay isang mahinang nilalang. Diba? So, sigurado ako dahil alam niya mahinang nilalang siya, kailangan niya yung kanyang pinsan ng isunod. Dahil hindi pa naman kaya nung anak niya.
Di ba? Kaya yung pinsan na lang niya isusunod niya na tapos after nung pinsan, maaari yung kapatid, tapos after nung kapatid ay etong anak niya, pwede na yon. Hanggang hindi na nila bibitawan niyang alam na niyo na maugali niya mga yan eh. 'Di ba? Katulad ng ama niya na walang matetegi na gusto ayaw pang bitawan yung Malacanang. Ginawa na talagang tirahan. Eh sabi nga, 'di ba? Ano ho bang sinabi nung isa sa mga nangampanya sa kanila, 'di ba? Gusto niyo ba ibalik sa kanilang tahanan? Diba? May pagganong-ganon pa. Wala niyo kung sino 'yon. Kung naalala niyo. 'Di ba? Eh kasi nga ang turing nila sa Malacanang kanila. Kaya dire-diretso na yan. Eto nga ngayon, ang kanilang pinupuntiryan na ngayon ay tapos na yung plano nila kay Pangulong Duterte at pinupuntiryan na nila ngayon ay si VP Sara Duterte. At kaya ngayon, may bago na naman silang pautot. Kesyo, umuwi na daw si VP Sara Duterte dahil para magampanan ng trabaho. Naturing ang abogado ito, no? Hindi mga kababayan, naturing ang abogado ito. Pero yung kaalaman niya pagdating sa trabaho ng Vice President, umuwi na daw kasi magtatrabaho siya. Hindi niya ata alam ang trabaho ng Vice President, no? Hindi niya ata alam. Ewan ko ba dito? Nagpaalala naman ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin siyang magtrabaho bilang vice. Sinabi rin itong dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa mga bago at kakaibang pangalan ng mga nakatanggap ng pondo. Ang tugon ng vice sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Gusto nyo, palitan na lang natin yung presidente. Hindi lang para sa kanyang ama. Sige na, upauwiin natin yan. Palitan na natin yung presidente. Di ba? Hindi kasi parang hindi alam ni ate kung ano ang trabaho ng isang vice president. Sigurado ko. Kahit yung mga nanonood dito, kahit hindi ko siguro maalam sa batas, kahit hindi ko maalam sa hindi ko abogado, alam mo ang isang papel ng job description ng ating vice president. Although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito ng Malacanang nang tanungin tungkol sa Anong pagsilbihan? Alam mo ba job description ng Vice President? Ito yung spare tire. Pag naging inutil o pag di kaya may mangyari sa presidente, siyang papalit, that's it. That's it, pansit. Hindi, sa pambihirang buhay, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga nasa isip nitong ating vlogger sa Malacanang. Hindi ko talaga maintindihan eh. Ano kaya anong nasa isip niyan job description? Katulad nung kay Lenny Robredo? Napakalat-kalat. Pag may disaster, nanggugulo. Iyon ho bang sa tingin niyo description ng Vice President? Hindi ho job description ng Vice President yan. Ang description lamang ng Vice President ay maging spare tire. Ika nga. Kaya naman, kung meron siyang position as cabinet secretary, yun, pwede. Diba? Pero wala na hindi na cabinet secretary si si Vice President Sara Duterte. So wala na siyang trabaho. Ang trabaho na lang niya talaga palitan ng presidente kung sakaling may mangyari. Sinasabi mo ba na inutil yung presidente mo? Hindi, kung sinasabi mong inutil presidente mo, sige, palitan na natin. Huwag na siya magtagal dyan. Sa bagay, ang gulo mag-decide, paiba-iba, palitan na lang natin. Yun ba gusto mo? Hindi kami papalag. Kung presidente siya, hanapin mo, go. Hanapin mo siya. Pero kung ganyan, ito naman si ate, utang ng mga bagong pangalan. Nang umunin. Tapos ito pa. Ito. Isa pa masasabi ko sa ate, alam mo kung bakit? Kasi tatay niya yung tinarantado ng gobyerno. Tatay niya yun. Naturalmente, bilang anak, mahal niya yung tatay niya, kaya niya binabantayan, sinisigurado na maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Ama niya yun eh. Madam, ako'y nagtatanong lang. Kulang ba kayo sa pagmamahal sa tatay niyo? At ganyan ang ka-cold ang treatment niyo sa mag-ama? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi parang wala ako kayong puso eh. Hindi, totoo. Ito, tumatawa lang tawa yung background ko pero matindi ito, mga kababayan. Wala ka bang puso? Kita mo na ginanon yung tatay mo. Binaboy, binastos ng gobyernong ito ang tatay mo. Ha?
At sabi nga nila, sabi nga mismo ni Vice President Sara Duterte, kinidnap ng gobyernong ito ang tatay niya. Kitang-kita naman kahit sa ibang mga international commentaries, ganun ang ginawa, abduction o kidnapping ang ginawa dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya kidnapping. Dahil tandaan mo, huwag mong kakalimutan, kahit sinusubukan yung iburahin yung Article 59, hindi nyo mabubura yan. Dahil pag binura nyo yung Article 59, burahin nyo na rin yung Article 7 na kung saan yun ang ginamit para siya ay mabigyan ng warrant. So, yung Article 59, kahit anong pagbalik-balik ta rin yung hindi mawawala yan. At nakalagay doon, kailangan talagang dalhin sa local court. Eh ano nga palusot mo doon sa local court? Unang palusot mo sa Netherlands yung court. Pangalawang palusot ninyo, DOJ yung court. Hindi ko alam kung saan ka talaga nag-aral eh. Sabihin mo nga kung saan ang university mo, saan ka nagtapos ng abogasya para pag kung sakali magkaroon ako ng anak, hindi ko pag-aaralin doon. Kasi ganyan ang statement mo noong una. Hindi mo nga binabawi, hindi ka nga nag-sorry. Tapos etong DOJ, yun naman ang packaging nyo. O anak ng wewe naman kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Napaka-sabit naman po nun. Tapos ito, hindi mo na naman alam ng job description ng Vice President. Ano ba talaga alam mo? May alam ka ba? Ako lang nagtatanong lang ako, may alam ka ba? Para kasing wala kang alam eh. What is happening to you, my friend? What kind of lawyer are you? Huh? Are you like your friend? Are you like your friend, Attorney Libayan? What is happening to you? Alam mo, tama talaga sila, di ba? Bird with the same feather, they act together. They flock together, di ba? Totoo naman. Pareho sila ng style ni Libayan eh. Medyo may konting kakulangan. Di ba? Ewan ko ba? Anyway, eto nga. Para kasing alam mo ito mga hindi ito joke para lang sa kaalaman ninyo. Kung tatay nyo yun, wala rin puso to. Etong si ate, wala rin puso to. Kung tatay nyo yun, kahit ba hindi kayo close, siguro kung ganung binastos, winalang niya, sigurado ako dadalawin ninyo, babantayan ninyo, di ba? Para tuloy lumalabas, ate, wala kang tatay na nagmamahal sa iyo eh. Inabando na ka na ba? Hindi ako nagtatanong lang. Tinatanong ko lang po ito Madam Claire, inabando na ka ba ng tatay mo? Bakit tila wala kang puso sa mga tatay? Hindi, ako tatanong ko lang ito. Tanong ko lang naman ito. Bakit ganun? Ha? Hindi ka ba minahal ng tatay mo? May ginawa ba siya sa'yo kaya ka ganyan? Ganyan kakabiter? Kawawa ka naman, nilalang ka. Walang magmamahal sa'yo pag gagayaan ka. O baka naman wala talaga nagmamahal sa'yo. Kaya ganyan kakabiter. Huwag ganun, te. Huwag ganun. Huwag mo itulad ng lahat ng tatay yung treatment sa'yo. Hindi maganda. Hindi ko talaga, alam mo nung narinig ko to, nakita ko talaga pa, grabe to, wala puso to, aalin to. Talagang wala yung puso niya, parang ewan. Hindi ko alam kung may puso ba itong taon to. Tapos ngayon, eto na, tingnan ninyo may bago na naman silang binibring up. Kasi tapos na sila kay Duterte, doon sa tatay. Tapos na sila kay Pangulong Duterte. So, ang target na naman ngayon ay si Vice President Sara Duterte. So, may bago na naman silang pauso. Ito na naman, lumutang ng mga bagong pangalan nang umunoy nakatanggap ng confidential funds ng OVP at kung may gagawing hakbang ang Malacanang para pasagutin ng bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango. Tinaniniwalaan pa ba itong na ito? Itsura pa lang nito, di nakapaniwala eh. Ano ba ito? Saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit ko. Abay, natural. Kuya, natural na peke. Ang hina talaga ng utak nito mga to, no? Sorry pero bakit talagang sobrang hina ng mga utak nyo? Alam nyo kung bakit? Kahit pa ilagay dyan si Chow Fan. Baka Chinese yun Chow Fan, ha? O kaya si Bonchon. Ano yun? Koreano. Naku po, patay tayo dyan. Kahit yan pa ang gamiting pangalan, hindi mo kasi magets. Confidential funds. Yan ay ginagamit for the security ng kanilang ahensya na ang kinakaharap ay yung mga dating rebelde na nagbalik loob, yung mga asset. Yan po yun. Hindi pa pwedeng i-reveal ang tunay na pangalan nila. Hindi po pwede. Kailangan ang mga pangalan dyan ay alias, aka. Bakit? Kasi nga po, pag ni-reveal mo yun, magkakaroon na sila ng security issue doon sa mga tao. Alam naman ilagay mo, etong halimbawa lang, etong si Dada, si Boss Dada, kunwari, totoo niyang pangalan, Dada Ganan, Ganan yung apelido niya. Dada Ganan, kunwari, apelido ni Dada is Dada Ganan.
Itong si Dadaganan ang tumanggap ng 100,000 para sa operasyon na maging spy sa isang organisasyon na nandoon sa loob ng eskwelahan. Hindi pwede yun. Di na-booking siya kung sino. Siyempre, sasabihin naman ng mga komunistang organisasyon sa eskwelahan. Si Dadaganan pala ang spy dito sa ating grupo. Patayin yan. Papatayin natin sa mga NPA. Ganun ka baka... Hindi, naintindihan niyo ibig sabihin, sir, mga ma'am? Ganun ka ba kahina, sir? Hindi mo maintindihan na kailangan itago talaga sa mga pangalang hindi naman nag-i-exist. Kasi nga confidential. Ang binabayaran dyan, yung mga snitch, yung mga spy, yung mga sinusuhol yan sa mga bumabaligtad. Di kaya yung mga reward para doon sa babalik loob sa gobyerno na nandun particular sa eskwelahan. Yung pera na yan gagamitin niyang panuhol. Kaya nga confidential funds Anong issue nyo dyan? Tanga lang, sir. Ako nagtatanong tanga lang ba talaga tayo, sir? Kung talagang seryoso ka dyan, bakit di mo tanungin yung pinakamalaking confidential funds, Office of the President? Saan dinala yung pera? Kini-question ba natin? Hindi. Bakit? Kasi alam natin it is a confidential funds. Kini-question natin, hindi natin pwedeng questionin yun kasi alam nga natin ginagamit yun for sensitive projects, sensitive operation. Diba? Yan ang pinagagamitan ng confidential funds. Ngayon, kung ayaw nyo ng ganyan, abay tanggalin ninyo yung confidential funds. Bakit pili lang ang pinupunan ng yung confidential funds? Bakit Office of the Vice President? Hindi, yun lang ang tanong ko dyan Ang daming ahensya ng gobyerno ang merong confidential funds. Bakit opisina lang ni Vice President Sara Duterte ang kine-question nyo? Sigurado ako, pag tinanong ninyo yung confidential funds ng Office of the President, sigurado ang mga lalabas ding pangalan dyan, mga fictitious name din. Ibig sabihin, mga peking pangalan din. Bakit? Kasi nga, we have to hide the identities of the people na binibigyan nila ng pera para sa kanilang operation. Kaya nga, simpleng-simple ito Hindi ko alam bakit hindi nyo naintindihan. Pinaliwanag na rin sa inyo yan ng ilang... Kahit nga yung sa ombudsman, pinaliwanag din yan di ba? Kasi kahit ata sila, meron silang confidential funds o intelligence funds. Kasi nga, hindi pwedeng sabihin. At yan po ay naaayon sa ating batas. At pangalawa, ito ang sagot ni VP Sara Duterte. Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po. Yan, paigtingin ng pag-iimbestiga. Yan, tinuturuan niya na. Paigtingin na natin ng pag-iimbestiga kay VP Sara Duterte kasi siya na ang next. Di ba? Gago! Siya na ang next na ikukulong natin. Siya na ang next na ilalabas sa bansang to. O baka hindi na nga pabalikin. Di natin alam Kasi ako, meron ako nadinig Hindi ko na lang sasabihin kung kanino galing. May intelligence din ako kahit wala akong intelligence fund. Talagang intelligent lang ako. Meron po ako narinig na talagang wala na silang planong pabalikin dito si VP Sara Duterte. Talagang haharangin nila, kakasuhan nila kung ano-anong gagawin. Kaya nga, pansinin nyo, bakit siya dinamay? Di ba itong recent, yung sa ICC, idinamay si VP Sara Duterte. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. May bali-balita dyan, lumalabas na hindi na pababalikin si VP Sara Duterte sa Pilipinas para kanila na ang Pilipinas. Talagang inangkin na nila Hindi ko alam kung totoo ito Yun ang kwento-kwento dyan. Abangan natin sa mga susunod na kabanata kung talaga bang hindi na pababalikin si VP Sara Duterte o huhulihin pagdating sa airport. Kung ano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, yun din ang gagawin.